Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kapatid, ikaw ba ay nangangarap na maiahon mo ang iyong pamilya sa kahirapan sa pamamagitan ng isang malinis na pamamaraan? Sa pamamagitan ng isang legal na pamamaraan? O sa pamamagitan ng moral na pamamaraan? Yan ang ating antabayanan, and welcome to Bernard T. Gabaon YouTube channel, Current Events, Comparative Point of View. Encouragement kung paano natin abutin ang ating mga minimithi sa buhay. Ang bawat isa po ay nais po nating maiahon ang ating buhay sa kahirapan. Lalong-lalo na po kung nakikita natin ang ating mga anak. At sino naman po ang natutuwang mga magulang na nakikita ang mga anak ay naghihirap. Kaya nga tayo ay nagsusumikap upang mabigyan ng kinabukasan ang ating mga anak. Nandyan yung mga anak natin na gusto nilang mag-aral, gusto nilang magkaroon ng mga laruan, gusto nilang magkaroon ng magagandang damit. So paano natin ibibigay ang mga bagay na yan kung wala po tayong sapat na kita at wala po tayong sapat na negosyo o kung wala po tayong trabaho? Kaya ang bawat isa po sa atin ay narito po ako upang i-encourage ko po kayo upang pagtuunan natin ng pansin ang pangangailangan ng ating pamilya. Kung mayroon kang pangarap, kapatid, huwag kang susuko. Huwag mong isuko ang laban sa iyong mga pangarap. Kung ikaw ay nagkaroon ng kahirapan, kung ikaw ay nagkaroon ng mga pagsubok, huwag mong isuko ang iyong mga pangarap. Mas lalong gawin mo itong mga inspirasyon kung mayroon kang mga pagsubok sa iyong buhay. Failure is a part of success. Huwag kang mahiyang umulit. Huwag kang tumigil sa iyong pangarap kung ikaw ay nagkaroon ng failure. Ika nga sabi nila, no pain, no gain. So kailangan mo, kapatid, na lumaban. Kailangan mo, kapatid, tumayo sa kinalulugmukan mong lugar. Isipin mo na mayroong nangangailangan ng tulong. Isipin mo na mayroon kang misyon dito sa mundo. Isipin mo na mayroon kang mga magulang. Isipin mo na mayroon kang mga kapatid. Isipin mo na mayroon kang mga kamag-anak. Isipin mo na mayroon kang kapatiran upang sila'y matulungan. Hindi ka makapagbibigay ng isang bagay na wala ka. Paano mo ibibigay? Kaya ang pangarap ay pinaghihirapan. Isipin mo na mayroon tayong purpose dito sa mundo. Ang buhay ay hindi lamang para sa atin. Isipin mo na ang iyong buhay ay nakalaan sa kapwa mo tao. Mayroon kang obligasyon, mayroon akong obligasyon sa kapwa ko tao, sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, sa asawa ko at mga anak, sa mga kapatiran, ay mayroon po tayong obligasyon. Kaya huwag kang tumigil na mangarap, kagaya ng pagsusumikap mo na ibigay ang nararapat. Ang buhay ay parang equilateral triangle yan. Nagsisimula sa Panginoon, pamilya at church at komunidad. Yan ang iisipin natin, tayo po ay may obligasyon diyan. Kaya kapatid, hinihimok kita o ini-encourage kita na lumaban ka, tumayo ka sa kinalulugmukan mong lugar. Huwag kang susuko, huwag mong tanggapin na lamang na ganyan ang sitwasyon mo. Pasakop ka sa Diyos, pasakop ka sa mga taong mabubuti ang puso, pasakop ka sa mga tao na ginagamit ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng matatag na prinsipyo upang ipagpatuloy mo ang iyong mga pangarap. At kapatid, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Kung nasaan ka, huwag ka lamang makontento dyan. Tumayo ka, lumabas ka sa iyong comfort zone upang hagilapin mo ang mas nakakabuting mga pagkakitaan, ang mga mas nakabubuting kinaroroonan ng mga blessing, sapagkat ibinigay na yan ng Panginoon para sa iyo. Hanapin mo, huwag mo lang antayin ang blessing mo. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na kailangan
kailangan nating tumayo, kailangan nating lumakad na kahit gaano man kalaki ang bundok na ating aakyatin, kailangan nating umakyat. Huwag nating isipin ang ating hirap, huwag nating isipin ang ating pagod kung gusto nating marating ang ating mga pangarap, kung gusto nating maibigay ang pangangailangan ng mga kapwa nating tao, ng pangangailangan ng ating mga kapatiran, sapagkat yan ay isang obligasyon po natin, ng pangangailangan ng ating pamilya, sapagkat yan ay obligasyon po natin. Kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Ganun din po kung kinakailangan, maghasik ka ng mga binhi, maghasik ka ng mga buto, at hanguin mo sa banal na kasulatan. Ang pagtatanim ng salita ng Diyos ay hindi lamang nagtatapos sa paghahasik ng salita, bagkus ito ay alagaan mo, bagkus ito ay palakihin mo, bagkus ito ay mahalin mo. Kaya't kapatid, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Kaya no pain, no gain. Kailangan maging matatag ka. Huwag kang susuko sa iyong mga pangarap. Ipaglaban mo ang iyong mga minimithi. Ilang beses ka mang matumba, ilang beses ka man mag-failure, kailangan mong tumayo upang makamit mo ang pinakamabuting pangarap para sa iyong pamilya. At isang bagay na iyong gagawin ay kailangan makihalubilo ka sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, sa mga mananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa mga mananampalataya sa Diyos, sa mga taong mayroong bunga ng Espiritu Santo sa kanyang buhay, sa mga taong mayroong ginintuang puso, sa mga taong may pangarap, sa mga positibong tao, sa mga taong may positibong pag-iisip. Yan ang iyong gawin. Lumapit ka, maghanap ka ng pangaral sa mga taong iyan at dinidilihin mo at basahin mo ang banal na kasulatan. Kailangan mo yan sa iyong buhay. Kaya, kapatid, sa gabing ito ay kailangan mong mangarap. Huwag kang matakot. Huwag kang titigil kahit gaano man kahirap. Huwag mong isuko ang laban. Kailangan magtagumpay ka sa iyong laban sa mundong ito. Yan po ang gusto ko pong i-share sa atin pong lahat. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, isubscribe mo na yan, i-share mo na yan, and likes. Ako po si Mr. Bernard Tuber Gabaon, nagbibigay po ng isang mensahe sa inyong lahat. At sana po ay nakatulong po ang mensahe na ito upang kayo po ay lumaban sa anumang klaseng pagsubok sa ating buhay. At sa lahat po ng aking mga subscribers, maraming salamat. Sana po ay huwag po kayong magsawa na suportahan po ako. Sana i-views nyo po ito. Bernard Gabaon po ng Candon City.